halaman natin nagkakaganyan ano. Yan, maaari nating maiwasan kung yung tapos punuin niyo po yan ng tubig ano. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, napakainit po ng panahon ano. At grabe, hindi na natin makayanan minsan ano. Sobrang init. And tayo nga na talagang nagrereklamo na no sa sobrang init. What more pa kaya yung mga plants natin ano. At kadalasan po sa ganitong panahon na sobrang init, talaga namang ang daming namamatay nating mga halaman ano. At ito, ngayong video natin na ito, bibigyan ko kayo ng mga simple garden tips na makakatulong po no para mapanatiling maganda at hindi man po talaga gumanda ng totally yung ating mga halaman, maibsan yung nararamdaman nilang init, pagkapangit at pagkabulok no. Minsan ganyan nagiging dry yung ating mga halaman ano dahil sa init. And yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to, kaya samahan nyo ko kung ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito ay umikot tayo dito sa ating garden habang pinag-uusapan natin ano, yung mga simple garden tips na maaaring makatulong po sa inyo no. Kasi sa panahon ngayon, tingnan nyo naman yung nangyayari sa ating mga halaman ano. Minsan hindi talaga natin yan maiwasan ano. Minsan sa dami naman ng halaman natin, hindi naman natin mapagtuunan ng pansin kaagad ano. Kaya anong nangyari kapag napabayaan ngayong tag-init ay maaaring pumangit at eventually mamatay. Iwasan po natin to sa pamamagitan ng iba't ibang garden tips ano. And ano nga ba yung nagiging cause no nung pagkapangit niyan ng ating mga halaman? And pag-usapan din natin yan, tapos yung solusyon na pwede natin gawin. Napakagrabe po ng init ngayong panahon na ito no, na yung mga halaman natin nagkakaganyan ano, nagkakaroon ng napakapangit na itsura no. At mapapansin nyo po yan, nagkakaroon ng sunog-sunog yung dahon and eventually po maaaring mamatay ano. So ano kaya yung mga posibilidad na rason yan ano? Unang-una po sa lahat yung pong tubig no. Kapag ang halaman po natin ngayong panahon na ito nakaligtaan nyo lamang ng ilang araw na hindi pagdidilig, posible pong ganyan yung mangyari no. At dahil nga po sa tindi ng init, wala pong panlaban yung ating mga halaman. So ano nga ba pwede natin gawin ano? Unang-una po sa lahat, kapag nagdilig tayo no, make sure na makapagdilig tayo ng mas madalas. So ako ang ginagawa ko minsan katulad nito, ayan ang dami na yan ano, pagtatanggalin ko na yung mga dried na leaves, tapos gagawin natin is didiligan natin sila no ng twice a day nang walang palya no. And importante po yan ano, magdilig sa umaga, magdilig sa hapon or yung paggabi no, para pag sikat ng araw talagang yan meron na silang panlaban ano. Kasi kapag matindi po yung talagang sikat ng araw, yan po nakakabuo ng masyadong mainit na panahon ano. At kapag yung halaman nyo po walang dilig-dilig, walang panlaban, normal lang po yung magkaroon ng ganyan-ganyan dahil nga po sa panahon ngayon iba po kasi yung tubig na nanggagaling sa tubig ulan at dun sa mga tubig na dinidilig natin. Minsan yung nanggagaling sa mga gripo natin, sa mga faucet, talagang sobrang init din ano. Nagiging cause din yan ng pagkadilaw ng dahon at pagkasunog ano. Pero sabi ko nga po, napakahirap nung ganitong panahon ano, na talagang parang El Nino, yung sobrang haba nung buwan no, na walang tubig ulan na nakukuha yung mga plants natin ano. At uhaw na uhaw po yung mga yan. So yung mga nasa loob ng bahay, medyo iba yung treatment sa kanila no, dahil kapag nasa loob ng bahay mas lesser
pansinin nyo po, ito medyo nasa silong-silong, lesser yung kanilang mga dahong tuyo, ano. Unlike nung mga nakita nyo na nando doon sa merong sikat ng araw, talaga namang mas fresh at mas green po ito, no, dahil nga ito mas matagal matuyo yung tubig nila. So iba't ibang lokasyon, iba't ibang treatment, ano. Doon sa mga maaraw na nasa labas na halaman, mas dalasan nyo po. Pwede kayo magdirect ng morning, yan, bago pagsikat ng araw. Tapos maaari din po sa hapon, ano, kapag halimbawang papalubog na yung araw hanggang sa paggabi na po, ayan, ano. At para po sa kinabukasan, may panlaban po yung ating halaman, ano. Sa mga plants po natin na kailangan ng ma-moist, pwede po kayo mag-double potting, ano. Katulad po itong ginagawa natin, no, sa ating mga kalaitsyon. Pwede rin po sa ibang mga halaman, ano. Lalo na po yung mga kasusuloy pa lang. Ito po kailangan nyo ng mga tubig, ano, yung mga baby plants na kapag hindi kagad na agapan, yan yung maaaring mamatay kagad dahil mahina pa sila, no. Wala pa silang mga malalaking stem na nag-hold ng water or malalaking sanga, dahon na madami na maaaring makatulong, ano. Pero kapag halimbawang talagang nainitan sila ng sobra-sobra, mamatay sila. Kaya naman I suggested na mag-double potting kayo, no. Kuha kayo ng isang tray, tapos ayan, mag-double pot nyo or sausaw nyo sa gayon yung moist ng lupa niya mapanatili po, ano, at nang mabuhay sila at kumanda. Minsan naman po nadidilig naman natin sila, no, nagbigyan natin ng water, kaya alam po yung talagang sobrang sikat ng araw, ano, dahil po ngayon napakainit na, no, at yung sikat ng araw parang kung sa balat nga ng tao parang nangangagat, what more pa sa mga halaman, ano. Makita nyo na yung mga dahon nyo talagang nadadry, no, natutuyo, no. Yan maaari nating maiwasan kung yung mga halaman nyo po potted, ano, at nakalagay sa paso. Maaari nyo po silang i-transfer, ano, i-transfer sa mas lugar na mas light lang yung sikat ng araw, ano. Unlike po nung katulad nitong ating mga halaman dito, hindi natin magalaw-galaw dahil mga nakatali-tali na po yan dyan, at yung iba kumapit na sa pader, yan po, no, medyo nakakalungkot ng isipin na talagang sila po maaaring ma-damage, ano. Pero as long as hindi mamamatay yung kanyang mga stem, yung leaves lang ang maapektuhan, okay lang po yan, ano. Kaya lang po, kung halimbawa meron kayong halaman na gustong ingatan, ano nga ba yung pwede natin gawin? Sa mga unmovable plants po, yung mga plants na hindi maaring ilipat, tulad po nitong ating silum na nakadirekta sa lupa, sobrang hirap po niya, hindi na naman natin pwedeng bunutin, ano. At dyan na yan, ang gawin nyo po is kung talagang nagkikare kayo sa mga dahon, ano, at konti lang yung dahon ng mga ano nyo at pinoprotektahan nyo, or gusto nyo mas maganda yung dahon niya at walang sira, ang gawin nyo po is lagyan nyo ng shaded net, no. So yan po para dun sa mga unmovable na plants. Pwede kayong gumamit ito yung 70 to 90% na shaded net, no, na mapapasok pa rin ng araw pero may protection yung inyong mga halaman. Sa gayon po, yung inyong mga plants maiwasan yung pagka-damage ng dahon, ano. Pero kung yung plants yun naman po talagang nakakapit na sa pader, at minsan hindi nyo malagyan ng net talaga, hayaan nyo lang po yan as long as buhay po, no. Yung pinaka stem nya alagaan nyo na lang po ng dilig, ano, para meron siyang balancing pagprotection sa halaman. Kapag naaarawan, hindi masyadong indahin ng plants, ano. Pero kung malalagyan nyo naman po nitong mga shaded nets, mas maganda. Paano kung halimbawa maganda naman yung lugar, hindi masyadong mainit, ano, tapos nadidiligan naman siya pero nagiging ganito pa rin? Ano nga ba yung possible cause, ano? Maaari pong yung area na pinaglagyan nyo is walang nakakapasok na hangin o yung circulations ng air hindi maganda. Maaari din po dahil sa humidity, no? Or
dahil sa alinsangan ng panahon, ano, kasi kapag mainit, maalinsangan po, ano. At paano nga ba tayo makakabuo ng magandang humidity sa mga plants, and paano nga rin ba ang gagawin natin kung halimbawang sobrang alinsangan, ano ba yung mga best things na gawin, kasi po eventually po yan, nagkakaroon ng yellow problem, ano, do sa inyong mga plants, ano. And maaari pong yang maging isang way, no, para tuluyan ng mag RIP, no, o mag say goodbye yung mga halaman nyo, lalo na kapag dun sa pinaka pinaka stem niya, nakita nyo na natutuyot na, no. So kung wala kayong mga humidifier sa bahay o yung mga pampalamig, ano, or pampamoist ng hangin, maaari po kayong gumamit nito, no. Maglagay kayo dyan ng mga bato, tapos yan, sa isang tray or isang container o isang bidao or kahit na ano po na medyo malalim, ano, tapos punuin nyo po yan ng tubig, ano, punuin nyo yan ng tubig, yan, lagyan nyo yan siya ng tubig na ganyan, tapos ipatong nyo po dyan, ano, yung inyong mga plants, ano, nang sa gayon po talagang medyo malamigan sila at hindi matuyo yung kanilang mga dahon, ano, mas makabuo sila ng magandang humidity. And isa pa pong dapat natin tandaan, pwede rin po nyong pagtabi-tabihin, no, yung inyong mga plants, no, kasi the more na magkakatabi sila, mas nakakabuo po yan ng magandang humidity, no. Meron po kasing mga ibang plants na mataas yung transpirational rates, o yung kapag halimbawang talagang diniligan mo sila, eventually po yung mga tubig nila may store po, ano, dun sa kanilang mga katawan, lumalabas dun sa mga dahon, at pag lumabas po, nagiging malamig din yung ating paligid, ano. So yung mga halaman pong ganyan, kapag nakatabi dun sa ibang halaman, maaari pong yan, lumamig yung paligid at mas mapanatili po yung ganda ng mga halaman, ano, kapag halimbawa pong napapalamig nila yung kapaligiran. Isa pa po natin pwedeng gawin is gumamit ng coco cubes, ano. So yung paglalagay po ng coco cubes dun sa ibabaw po ng inyong mga plants, kumbaga toppings po, makakadagdag po, no, ng magandang moist, no, do sa inyong plants, no. Kung halimbawa po yung inyong plants talagang kulang na kulang sa tubig at talagang maalinsangan, pwede po yan, ano, kasi nakakapag-hold po yung mga coco cubes ng mga konting-konting tubig na makakatulong sa ating halaman. And dapat po maging keen observant tayo, no, pagdating sa ating mga plants, kasi minsan po hindi lang po yung overwatering ang nakakapag-rot, no, ng mga stem, ng mga roots, yung root rot na tinatawag, yung stem rot na tinatawag, pati po yung kakulangan sa tubig, ano, o pagiging dry. So minsan mapapansin nyo sa mga succulents, akala nyo po normal o bawal sa kanila yung diligan ng madalas, ano, pero pag ganito pong panahon, medyo dalasan po, ano, as long as yung lupa nyo po is fast draining na soil, mas dalasan nyo po, kasi paari pong matuyo yung inyong mga stem, yan, katulad niyan, natuyo na, tapos eventually mamatay, ano, dahil hindi lang po yung pagka sobrang tubig yung nakakabulok ng halaman, ano, pati rin po yung sobrang dry, no, dry rot yung natawag yan, na posibleng makapatay po dun sa inyong mga halaman, ano. Bukod po dyan, kapag halimbawa pong nasobrahan ng init, maaari pong magkasugat, ano. Tapos kapag nadiligan nyo po, yan po yung posibilidad na maging cause ng pagkamatay, ano, dahil po sobrang init, nakabuo siya ng sugat sa halaman, at yung sugat na yun kapag nadiligan ay maaaring maging cause po para mafungus yung inyong mga halaman, ano. So dapat keen observant din tayo sa mga halaman natin. So ayan, ilan lang yan doon sa mga garden tips na pwede nyo pong gawin ngayong panahon na ito sa inyong mga halaman, ano. And I hope makatulong po yan sa inyo, no. At nang sa gayon, yung mga halaman nyo po, kasi
Ang daming halaman na sobrang magbigay ng benepisyo sa atin, ano. At kapag ganitong panahon, talagang makakatulong sila sa akin. Pero, paano sila makakatulong kung sila mismo ay papangit at mamamatay, ano? Iwasan nating mapatay yung mga halaman natin at hanggang sa dumating yung time na tag-ulan na at medyo lumalamig na yung panahon, makasurvive sila, no? Tulungan po natin sila. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito at sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating mga videos. Thank you so much po. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!